Hello and welcome dito sa EE Lectures. Bali, for this episode, ang i-discuss natin is yung armature windings. So, para sa ating types of armature winding, there are two general types of armature winding. So, yung lap winding tsaka wave winding. Parang katulad lang rin niya sa DC circuit natin, no? Or yung general circuit natin, di ba? Meron tayong two general types of connection, which is si series circuit at si parallel circuit. So, dito nakikita natin sa figure natin, di ba, yung wave winding, parang dire-diretso lang siya nagra-run through. So, more likely, itong wave winding na to is something like series circuit. Pagdating naman sa kabila, makikita natin yung lap winding, paikot siya ng paikot. So, di ba parang maraming elements across. So, yung lap winding, nagmumukha siyang parallel circuit. Tapos, punta naman tayo sa mga terms with regard sa winding. So, elements or conductors, the length of a wire lying in the magnetic field in which an EMF is induced is called a conductor. So ngayon, meron tayong sample dito na let's say ito yung top view ng isang typical na coil or yung normal na winding. Yung tipong, di ba, nag-lap winding ka, tapos ito yung top view niya. So makikita natin, di ba, parang isang piece of wire lang siya. Pero yung pagbilang kasi ng conductor, yung length ng wire na naglalay doon sa magnetic field. So, kumbaga, itong side ng A tsaka B, nasa isang magnetic field yan. At the same time, itong C tsaka D, nasa isang magnetic field din. So, we can say na kapag nagbilang tayo dito ng conductor, ang bilang natin dito ay dalawa. Isa dito, isa dito. Hindi natin siya binibilang na isang buo lang. Or let's say, isang conductor lang to. Hindi. Dalawa yung bilang natin dyan. Kasi once na umikot yan, dalawang EMF yung ma-induce dyan. Yung nasa side ng A tsaka B at yung C tsaka D. So ngayon, punta naman tayo dun sa coil span or coil pitch. So technically, no, kung gagawin nating layman's term yung term na pitch, ang ibig sabihin lang yan is distance. So yung coil span is the distance measured in terms of armature slots between two sides of the coil. So, let's say, no, di ba meron tayong dalawang side ng coil. Ilang slots per pole yung dinaanan yan. So, yung inaalam mo is yung distance. So, yung formula natin para dun is slots over pole minus K. So, more likely, kapag nag-perform ka ng calculation yan, nagkaroon ng decimal place, ang ibig sabihin lang nun is i-drop down mo. Tanggalin mo yung decimal point. Hindi natin siya nira-round up. Okay? So, bali ganun yung coil span or coil pitch. Yung distance na itong end ng coil na to hanggang dito. So, ilang slots per pole yung dinaanan. So, ngayon punta naman tayo dun sa lap winding, no? So, forms a progressive loop as it expands around the periphery of the armature core. So, more likely, ikot kagad siya ng ikot to, bumabalik kagad. So, ayan, bali meron tayong back pitch or let's say, 'di ba, yung distance, no, yung between the back elements. Kasi 'di ba, lumalabas nga itong view na nakikita natin na ito, top view 'yan ng isang armature winding. So, lumalabas nandito banda yung front, nandito yung back. Okay, so back pitch yung distance mo sa likod. So, kung paano nag-a-advance yung coil, no, doon sa back ng armature core. So, yung YF naman is yung front pitch or yung distance mo sa front, di ba? Yung number of elements naman na nag-i-expand sa harapan ng commutator end. Yung YR, yung resultant pitch, no? So, more likely, ayan yung about sa back pitch mo and front pitch. And then, yung commutator pitch, yung distance, no, between the segments of the commutator mo. Kasi, di ba, tandaan natin, yung commutator natin, siya yung nagpa-function as rectifier mo. So, yung AC na na-produce ng generator, nagiging pulsating DC. So, yung sa mga formula natin, yung M dyan is multiplicity factor. So, simplex for 1, duplex for 2, triplex for 3. So, yung ibig sabihin ng mga simplex, duplex na yan, yung gano'ng karaming circuit yung meron ka or yung parang batch. So, mamaya ko na lang i-explain, no, kung paano mo or paano natin ma-imagine itong simplex, duplex na yan. Okay? So, ngayon,
Sa wave winding naman, yung wave natin, di ba, nagpo-form siya ng wave as it expands around the periphery of the armature core. So, yung parang dire-diretso lang siya na parang sine wave, di ba? Okay. So, in terms naman sa wave winding, yung commutator pitch mo, or yung distance mo sa mga commutator mo, no, iba yung manner kung paano siya nakukuha. So, yung number of commutator segments, positive, negative, yung simplex or duplex mo, all over P over 2. So, ayan, bali, meron din tayong formula for average pitch. So, ngayon, yung mga number of brushes natin, so, tandaan, ang trabaho ng brush sa DC machine natin, di ba, is siya yung taga-collect ng current. So, yung dami ng brush mo, nagbabago yan, depende dun sa type of winding. So, para sa lap winding, kung gaano karami yung poles mo, ganun karami yung brushes mo. So, in terms naman dun sa wave winding, dalawa lang siya. Okay? So, ngayon, doon naman sa number of armature parallel path, so, di ba, once na mag-generate ng kuryente yan, ayun, depende kung gano'n siyang karaming parallel path. So, for wave winding, 2M. Tapos kapag lap winding naman, ayan, si Manny Pacquiao. So, isipin nyo na lang, di ba, kapag lalaban si Manny Pacquiao ng boxing, nagja-jogging siya, so nakakailang lap siya. Eh, wala pala kayo eh. Hindi nyo pala kaya eh. Or let's say na yung isa sa mga pinakamagaling na swimmer, no, si Michael Phelps, 'di ba? Nakakapag-swimming siya ng maraming lap. Okay? So ngayon, meron pa isa tayo dito. So, one coil, two elements. Or ang ibig sabihin lang niyan is dun sa isang coil, meron tayong dalawang conductor. Kasi yung basic nga natin is yung one coil is one turn. Kasi 'di ba kadalasan kapag dinefine natin yung coil, many turns of wire siya. Pero ang pinaka-basic natin dito sa DC machines, meron ka ng coil dun sa one turn. So, lumalabas dun sa one turn na yun, meron kang two elements or two conductors. Katulad nga na sabi ko kanina, di ba? Sa isang ikot na to, meron kang dalawa. Si A tsaka si B at si C tsaka si D. Kaya naging one coil, two elements. Pero ingat lang kayo, kung mamaya doon sa problem, dinefine niya kung ilang turn per coil. Okay? Pero pag wala sinabi, ang basic natin is one coil, one turn, tapos two elements. Okay, so minimum number of conductors per slot. So kung hindi daw sinabi. So ayan, depende dun sa type of winding mo. So bali kapag simplex, meron kang 2 conductors per slot, duplex 4, triplex 3. So parang ibig sabihin naka times 2 lang siya. Kasi nga 'di ba sa isang turn, meron kang dalawang conductor. So ngayon, ayan, pupunta naman tayo sa uses ng lap winding tsaka wave winding. So, katulad nga na sabi ko kanina, di ba, yung itsura kasi ng wave is something like series circuit. Ang wave winding naman is something like parallel circuit. So, ibig sabihin, kung mala-series circuit ang wave winding, mas ginagamit siya sa mga high voltage operation or kung saan mas kailangan mong mas mataas yung EMF, di ba? So, yun yung gagamitin mo. So, ayan, wave winding is used for high voltage and low current operation. So, baliktad naman kung kailangan mo ng mataas yung kuryente, since parang parallel circuit si lap winding, bali si lap winding gagamitin mo para do sa low voltage and high current operation. So, yung general equation naman natin para dun sa voltage ng isang generator, ayan, di ba? So, after ng Christmas sa New Year, marami nagkaroon nito. Yung zipon, okay? So, yung generated EMF is equal sa zipon all over 60A prime. Na kung saan yung EG dun is yung generated voltage. Yung Z is yung number of armature conductors or elements. Yung P is yung number of poles. Yung N is speed. Tapos, ayan, yung A prime is armature parallel paths. So, kaya meron pa tayong mga generated EMF natin, depende kung anong problem meron ka, at tapos kung wave winding ba siya or lap winding. So, eto sila. So, generated EMF of lap and wave winding. So, para sa lap winding, so kung meron kang EMF conductor, di ba,
yung magiging generated EMF mo doon is EMF per conductor times total number of conductors over divided by number of poles. So ngayon, pag tinignan natin itong lap winding, lumalabas, di ba, meron tayong kapiranggot na series circuit. So lalabas ito yung total number of conductors. Tapos may EMF per conductor siya. And then, pag tinignan natin siya ng malayuan, di ba, lumalabas, meron tayong 4 na string. Okay? So parang ano siya, di ba? Parallel circuit. Okay? So, ayan, ganyan yung sa lap winding. So, kung gusto mo makakuha yung generated EMF nun, EMF per conductor times number of conductors divided by number of poles. So, ngayon, di ba, kapag meron kang isang batch ng winding mo na ganito yung itsura niya, eto, di ba, simplex yan. Pag nagkaroon ka ng 2 batch ng ganito, yun na yung duplex. So, parang lumalabas, kung simplex, meron ka lang isang group ng circuit. Kung duplex, ayun, magkakaroon 2 batch nito. So, as opposed naman sa wave winding, so dito makikita natin, mas mahaba yung string natin. Kasi mas mahaba yung pagiging series circuit niya. So, in terms naman doon sa parallel path, 2 lang parati yan para dun sa wave winding. Kaya, hindi ganun kataasan yung kuryente niya. So, yung magiging generated EMF natin is EMF per conductor times total number of conductors divided by 2. So, ayan, bali para sa simplex ng isang wave winding, ganito yung itsura niya. So, kung magiging duplex yan, dadalawahin natin yan. So, 2 batch ng ganito. So, ngayon, na-set up na natin yung topic, no, sa armature winding. So, ang gagawin na natin ngayon is mag-solve ng mga sample problem, no, with regards sa armature windings. Okay, so para sa problem solving natin, mamimili lang ako ng mga problems. So ito pala mga problems na to, available to sa handout natin na provided sa description down below nitong video na to. Okay, so para sa ating first problem, calculate the coil pitches and indicate the slots into which the first coil should be placed for the following windings. Okay, so yung sagutan natin dyan is yung 57 slots tapos 4 poles. Tsaka siguro si 132 slots, 8 poles. Okay, so para doon sa una natin, let's say letter A siya. Okay, so yung slots natin is 57 tapos meron tayong 4 poles. Yung YS natin, di ba, is slots over pole minus K. Basta merong decimal, tatanggalin lang natin yun, okay? So, ngayon, 57 divided by 4. So, it will result into, so, 57 divided by 4. So, 14.25. So, tanggalin lang natin yung 25, magkakaroon tayo ng YS na 14. So, ngayon, yung tanong, saan natin ilalagay yung first coil, no? Saan slot siya papasok? So, yung first coil natin is first and so, ganito yung bilang yan, no? So, mula doon sa 1, after ng 1, magbibilang ka ng 14. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ngayon, nasan yung kabilang side ng coil? Nasa 15 slot. Kaya, kung i-indicate natin kung nasa naka-position yung first coil natin is sa first and 15 slot. So, bali ganun yung pagbasa sa kanya. So, ngayon, subukan naman natin yung kabila. Yung, let's say, letter C ito. Yung slots natin is 132. And then, meron tayong 8 poles. So, bali yung YS natin is 132 all over 8. Is equals to, okay, so 132 divided by 8. So, yan, 16.5. So, 16.5, tanggalin natin yung 5, bali yung coil span natin is 16. So, meaning, yung dalawang end ng coil, magkalayo sila by 16. So, ngayon, di ba, kung bibilangin natin yung distance, ulit nung first coil natin, di ba? Or saan siya mape-place. Yung isa nasa first slot.
Kaya first and, so magbibilang tayo ng 16. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So nasa 17 slot. Or we can say yung gagawin mo lang is mag-plus ka lang ng 1, no? Para ma-allocate mo kagad kung nasan yung first coil mo. So first, tapos yung plus 1, diba? O yun, 17 slot. So, yung mga hindi ko sinagutan dito, ayun, kayo naman, i-try nyo naman, di ba? So, ngayon, lipat naman tayo dun sa kabilang problem. Okay. So, sa problem number 2 natin, so, correction lang, no? Commutator pitches ito, or let's say yung YC. So, for the following windings. So, kunin ko itong number, parang mukhang letter A natin, yung 4-pole simplex lap. And then, yung isa, yung 229 segments, 6-pole simplex wave. So, kapag lap winding yung type ng winding mo, madali lang siya. Kasi, diba, kapag lap winding, yung commutator pitch mo is equal sa multiplicity factor. Eh, simplex yan, diba? So, M is equals to 1. O, edi yan na yung YC. YC is equals to 1. So, napakadali kapag lap winding. So, just in case meron kayong problem sa DC machine, tapos hindi sinabi no, kung ano yung multiplicity factor, parang ano lang yan, yung mga lalaki nakakita ng magandang babae sa labas, di ba? So, pag nakita nila, tapos walang kasama, iisipin nila yung babae ay single. So, kapag wala sinabi, ang assume mo is simplex. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa kabila. So, bali meron tayong 229 segments. Tapos, meron siyang 6-pole, no? Okay, 6-pole, tapos simplex wave. Okay, so wave winding ito. So, ngayon, i-solve natin siya, no? So, di ba yung YC natin, bali kapag wave winding, may dalawa kang sagot. Kasi nga, di ba yung formula natin is C plus M all over P over 2. So, merong paabante tapos may paurong. Okay? So, bali lalabas dyan is 229 positive negative M tapos all over P over 2. Okay? So, check na natin. So, yung una muna, no, yung positive. So, 229. So, plus 1 all over 6 over 2. Okay, 6 over 2. Okay, so ayan, 76.67. Tapos yung isa, check natin. Okay. Okay, 76. So, ibig sabihin, yung magiging YC natin for wave winding is 76 and 77, or let's say 76 or 77. So, ayan yung mga sagot natin for our problem number 2. Okay. So, ngayon for problem 3 naman, i-exercise naman natin yung armature parallel path, no? Okay. So, if the armature of a 4-pole generator carries a total of 300 ampere, what current flows in each path? So, depende, no? Kung simplex daw, lap, or wave. So, magandang example yung eto, no? Diba dito, kitang-kita natin kung paano mahahati yung kuryente kung lap winding or wave winding. So, balik na tayo sa problem natin. Okay, so for that, siguro wave naman yung sagutan ko, letter B. Yung wave. Okay. So, para natin malaman yung current per path, let's say IA prime siya, bali IT, yung total current mo, divided by sa armature parallel path. So, kung wave winding yan, tapos simplex, alam mong mati sa dalawa yan. Pero, solve muna natin. So, for wave winding, tomorrow na lang, di ba? 2M. So, since simplex, 1, so 2 times 1, 2. Okay? So, ngayon, yung IT natin is 300, di ba? So, yung current per path natin, bali lalabas, so 300 ampere divided by 2.
So, bali, 150 ampere per watt. So, ayan. Hindi na natin kinalkyo kasi madali naman yung problem eh. So, ayan yung sagot para sa pangatlong problem na sinolve natin. Okay. And then, para sa pang-apat, so ito, mas madali na to. Parallel path na lang yung tinatanong. How many parallel paths are there in A? So, yung letter A naman yung sagutan natin para maiba naman. So, 10-pole simplex lap winding. Okay? So, yung A prime, di ba kapag lap winding, yung pambansang kamao, Manny Pacquiao. Than I thought. Oh my God! Down again! Okay. So, ayan, bali 1 times 10. Pwede 10. Diba? Meron kang 10 parallel paths. So, the more na dumadami yung pole mo, ay mas madami kang parallel paths para sa lap winding. Okay, so susunod na problem natin. So, ito, medyo maganda tong problem na to. So, ayan, bali, meron tayong 4-pole DC generator. Ayan, with lap winding has 48 slots and 4 elements per slot. So, ang tanong niya ngayon, how many coils does it have? So, assume 1 conductor per coil side. So, gagawin natin ngayon, hihimayin muna natin yung mga given dito, no? Ang dami kasing sinabi. So, hindi dapat tayo bara-bara dito. So, para sa given natin, meron tayong 4-pole. Ayan yung sabi niya. Tapos, yung type ng winding is lap. So, meron tayong 48 slots. So, yung S natin is 48. Tapos, meron tayong Z per slot, no? O yung conductors per slot na 4. Okay, so, lagyan natin 4 conductors per slot. So, ngayon, ang tanong sa atin, number of coils. Ilang coils yung mabubuo natin dyan. Tapos, pinag-assume tayo ng 1 conductor per coil side. Okay. So, ngayon, gawin natin. Drawing natin ulit yan. Yung basic coil natin kanina, di ba? Ito yung sinasabi ko eh. Yung 1 turn, 1 coil na yun. So, ngayon, nasabi niya, assume 1 conductor per coil side. So, ngayon, ito yung sinasabing basic ng isang coil. Okay? So, ngayon, ang isang coil, makikitaan mo ng 2 coil side yan. So, ito, tsaka ito. Okay? Okay, so yan yung coil side. So, lalabas diba, pag nagbilang tayo, may 1, tapos merong 2. So, ibig sabihin, 1 coil, 2 coil side. Eh, diba, ayun nga, ibig sabihin, kada coil side merong 1 conductor. So, edi, ganun lang din siya, diba? So, 1 coil is equal sa 2 conductors or 2 elements. Katulad ng nakita nyo kanina. Okay? So, yan. Dahil nakakuha na natin yan, so, pwede na tayo mag-solve. Okay? So, para ano lang to? Elimination lang, no? So, ngayon, ilagay muna natin. Bali, lalabas, meron tayong 4 conductors per slot. Tapos, imumultiply natin sa 48 slots. Para maging conductors na lang siya. Okay? So, cancel. So, meron na tayong conductors na lang. Tapos, ayan, magmumultiply na tayo. Diba? So, lalabas 1 coil, 2 conductors. Okay? So, 1 coil all over 2 conductors. So, lalabas, makakancel na yung conductors at makukuha na natin yung dami ng coil. So, based on that, solve na natin siya. Okay? So, 4 times 48 times 1. Pagdating naman doon sa baba, divided by 2. So, ayan. Bali, meron tayong 96 coils para sa problem na ito. Ayan siya. So, ayan yung sagot natin para dito sa problem na ito. And then, ayan, pupunta na tayo dun sa pinaka-last problem natin, no? Yung sa generated EMF na. Okay? So, ayan, for our last problem. So, ngayon, meron tayong 4-pole generator having duplex wave. So, wave siya, no?
winding has 51 slots. Tapos yung each slot, meron siyang 20 conductors. So, ang dami, no? So, what will be the voltage generated in the machine when driven at 1,500 RPM, assuming the flux per pole to be 7 milliweber. So, gagawin muna natin, isulat muna natin yung mga given. Okay, so meron tayong 4 pole. Tapos, duplex daw. Wave daw yung generator natin. Meron tayong 51 slot. Tapos, each slot containing 20 conductors. Or let's say, sabihin natin, yung Z per S natin or yung conductors per slot natin, meron tayong 20. So, 20 conductors per slot. Binaligtad lang natin yung statement. Tapos, meron tayong speed na 1,500 RPM. And then, yung flux per pole natin is 7 milliweber. Okay, so yung pinakatanong, di ba, is yung generated EMF. So, yung EG natin is equal sa Zipon over 60A prime. Okay? So, ngayon, check lang natin kung meron na tayong mga given, di ba? So, yung Z natin, makukuha naman natin yung Z natin sa Z per S times S. Okay? So, okay na to. Meron tayong dami ng pole, which is 4. Yung flux natin na 7 milliweber, meron naman. Yung speed natin na naka-RPM is, ayan, 1,500 RPM. And then, meron tayo A prime. So, yung A prime, di ba, since wave siya, ang A prime natin is 2M. So, duplex, di ba, 2 times 2, 4. Okay, so more likely, okay na pala tayo dito. Masosolve na natin siya. So, simplihan lang muna natin yung A prime tsaka yung Z. So, yung Z natin, Z per S times S. So, 20 conductors per slot multiply by 51 slot. Ayan, cancel. Okay, so 20 times 51. Okay, so 1,020. So 1,020 conductors. Tapos pagdating naman sa armature parallel path, 2 times duplex. So 4 yan. And then, pwede na tayo makapag-solve ng Zipon. So 1,020 conductors multiply by number of poles. So, 4. Tapos, yung flux natin, 7 milliweber. Okay. Multiply by speed, 1,500 RPM. All over 60 times A prime. So, lagyan na pala natin sa A prime, which is C4. So, technically, no, si volts, ang unit niya is Webers per second. Kaya mapapansin nyo, yung 1,500 revolution per minute yan, di ba? Ang function ng 60 dito is i-convert yung minute papuntang seconds. So, for this last problem natin, okay, so yung magiging EG natin is equals to, so 1,020 multiply by 4 multiply by, so, i-close natin to no 7 milli. Okay, 7 milliweber. Tapos, multiply by 1,500 RPM. All over 60, multiply by 4. So, ayan, yung magiging sagot natin dyan is 178.5 volts. So, ayan yung generated EMF natin. Okay, so dito nagtatapos yung discussion natin about sa armature winding, no? So, bali, ayun, medyo na-delay itong episode 2 ng lecture ng DC machines dito. Pero yun, kahit papano, okay naman na yung mga
playlist natin sa DC machine. So yung susunod dito is yung sa types of generators, susunod yung parallel operation, and then yung sa DC motors. So please check out na lang yung playlist namin sa DC machines. So see you na lang sa mga future lectures dito sa EE Lectures. And bago na yung pangalan ng podcast natin, which is the Lord of Stories Podcast. So ingat kayo parate. See you.